Malaking pasabog na naman mula sa mundo ng Southeast Asian Volleyball. Opisyal nang inanunsyo ng top spiker at pambato ng Vietnam national team na si Nguyen Thi Bich Tu Yen ang kanyang pag-atras sa darating na World Championship. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang taos-pusong mensahe para sa kanyang mga tagahanga sa social media. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Kaya umugong ang usap-usapan na baka dahil ito sa recent issue tungkol sa na-disqualify na U21 Vietnam volleyball player na si Dang Thi Hong dahil sa kanyang kasarian. Ito rin kaya ang nagtulak kay Tu Yen na umatras. Ano sa palagay nyo? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Nagsimula si Bich Tu Yen sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging nakasama niya at ng Vietnam Women's Volleyball Team sa kanilang bawat laban. Binalikan din niya ang makasaysayang panalo laban sa Thailand sa ikalawang yugto ng CV League na tinawag niyang isa sa pinakamagandang alaala ng kanyang karera at patunay ng walang sawang pagsisikap ng kanilang kupunan. Ngunit dito na dumating ang anunsyo matapos ang maingat na pag-iisip at may suporta mula sa coaching staff at sa Vietnam Volleyball Federation, kinumpirma ni Tu Yen na hindi siya makakapaglaro sa World Championship. Hindi dahil sa kakulangan ng motibasyon kundi dahil sa mga bagong requirements na pinataw ng International Volleyball Federation o FIVB. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga pagbabagong ito. Dahil anya, kulang ito sa transparency at fairness. Dalawang mahalagang dapat na natatamasa ng bawat atleta. Para kay Tu Yen, ang sports ay dapat laging nakabatay sa respeto at pagkakapantay-pantay. At upang mapangalagaan ang kanyang integridad at maiwasan ang anumang komplikasyon para sa kupunan, pinili niyang umatras. Sa halip, gagamitin niya ang panahong ito para mas lalo pang mag-insayo at maghanda para sa mga susunod na torneo. Naniniwala siya sa tamang paghahanda. Sa ngayon, patuloy na umaangat ang Vietnam at nakakamit ang mas malalaking tagumpay sa pandaigdigang entablado. Sa kanyang desisyon, muling ipinakita ni Nguyen Thi Bich Tu Yen hindi lamang ang kanyang lakas sa loob ng court kundi pati na rin ang kanyang prinsipyo sa labas nito. At sa kanyang matibay na paninindigan, tiyak na tututukan at hihintayin ng mga fans sa Vietnam at buong Southeast Asia ang kanyang pagbabalik. Kasabay ng pag-atras ni Bich Tu Yen, may isa pang mainit na issue na kinakaharap ngayon ang Vietnamese volleyball. Kamakailan, naging usap-usapan rin ang disqualification ng U21 player na si Dang Thi Hong matapos questionin ang kanyang kasarian sa ilalim ng mga bagong patakaran ng FIVB. Ang insidenteng ito ang nagbigay ng malakas na diskusyon hindi lamang sa Vietnam kundi sa buong volleyball community. At dahil dito, hindi maiiwasang maiugnay ang pangalan ni Bich Tu Yen sa parehong usapin. May mga haka-haka na ang kanyang biglaang pag-withdraw ay posibleng konektado sa parehong issue ng eligibility. Gayunpaman, mahalagang linawin. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa FIVB o sa Vietnam Volleyball Federation tungkol dito. Ang tanging malinaw lamang ay ang pahayag ni Tu Yen mismo na ang kanyang desisyon ay nakabatay sa bagong regulasyon at sa prinsipyo ng patas at respetadong laban. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung paano aayusin ng Vietnam Volleyball ang mga hamon na ito. Mula sa eligibility controversies hanggang sa pagpapanatili ng tiwala ng fans at integridad ng kanilang kupunan. Isa lang ang sigurado, patuloy na magiging sentro ng atensyon ang Vietnam sa darating na mga torneo habang inaabangan ng lahat kung paano nila haharapin ang mga usaping ito. At narito naman ang mga comment ng mga fans patungkol sa issue. Transparency and respect, you should and must obey the rules for equality and fairness of sports intended only for women. Simply follow what is required and that's what fairness is all about. Because of a new requirements from the International Volleyball Federation o FIVB regarding athletes' eligibility to compete, this is an indirect testament saying that he is a man. Point.
May plano pa palang mag-participate sa CV League at AVC. These tournaments must do gender testing. This is clear as water. He does not want to be tested because he knows he will fail gender affirmation test. For sure, hindi yan sasali sa SEA Games this year kasi may mandatory testing ang host country na Thailand. Ayaw mo maglaro sa World Championship kasi sa ayaw at sa gusto mo, ipapasuri ang kasarian mo. Sabi mo nga na sports is not only about competition but also respect and fairness. Sa palagay mo ba, fair enough ang ginagawa mo na maglaro sa women samantalang meron kang 2 Bethlogans? Kaya dapat i-protest na yan sa darating na SEA Games para iban na yan if mapatunayang may birds of paradise. I feel like she or he will not play anymore even in SEA Games since Thailand is the host country and Thailand will conduct gender testing before the games. Ha 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 ha. Asking transparency from other but you make everything unclear. Stay in your world and that's not real world. Medyo nakakasad ng very light kasi sa side niya medyo siguro mabigat. At kahit papano okay din na nakalaban ng Pilipinas ang Vietnam, nakasama siya kasi sa top team sa mundo, feel ko yung lakas niya halos ka-level ng Buscovic o Igono, feel ko lang At isa pang, kung bet niya pa rin mag-volleyball, okay lang kaya kung sa men's siya sumali since may talent siya at fan ako ng men's team nila kasi ang daming newgie. Ha 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 ha. Feeling ko biologically female talaga siya based sa past photos niya years ago pero feeling ko nag-e-inject siya ng testosterone kaya ganyan na itsura niya ngayon which is bawal din if athlete ka kasi doping yun. Siya pa talaga nagsabi ng fairness and equality. If nagpa-chromosome test ka, edi tapos. Kasalanan pa ng FIVB na may ganyang test? Laro rin tong si Tuyen. Feeling niya talaga world-class opposite na siya, di nga mahigitan si Pimpitshaya. Ba't ka ba takot na takot Tuyen? Blood sample lang naman need sa chromosome test. Di naman nila sisilipin ang kifi mo kung meron man. Huh? What kind of requirements does the FIVB have that doesn't make you qualify? If your other teammates can provide qualified by the said rules, requirements, so why can't you? Is this a new alibi or is he or she just guilty beyond reasonable doubt? There's nothing to worry about the new requirements if you've compiled it properly so that this issue will be settled already, but having this kind of statement is really making him or her suspicious. Transparency and fairness? So why just take whatever FIVB challenges you to do? Gender on paper or how you identify yourself would not be enough proof to make you eligible to join physical sports when it contradicts the division you are in. I have a cousin who is biologically female but was unable to take her board exam for over a decade and lost a lot in her career just because she was a male in her birth certificate, and it took many years for her to correct that. So why refuse the fastest way to prove yourself that you are also indeed a female to stop all the speculation and slap your non-believers with the truth? Unless you also doubt yourself that you will fail this test too, like your U21 player.